Walang pakialam si Teodora sa malakas na buhos ng ulan. Mahigpit ang pagkakayakap niya sa isang murang garapon na naglalaman ng abo ng nag-iisa niyang pamilya. Ang kanyang tiya Ising, namatay sa loob ng kulungan dahil sa isang utang na hindi naman nito ginawa. Bawat hakbang ni Teodora sa maputik na kalsada ng San Quintin ay mabigat. Ngunit ang galit sa dibdib niya ay nagbabaga. Wala na siyang luha. Naubos na iyon nang makita niya ang malamig na bangkay ng kanyang tiyahin sa morgue. Nanghihina ang kanyang mga tuhod. 3 araw na siyang walang maayos na kain. Nang lumabo ang kanyang paningin, napakapit siya sa malamig na pader ng isang establishmento. Unti-unti siyang napadaus-dos pababa hanggang sa mapasalampak siya sa basang semento. Sa tabi niya ay may isang lumang mangkok ng aso na naglalaman ng basang kanin at tirang ulam. Tinitigan iyon ni Teodora sa sobrang gutom. Parang gusto niyang isubo ang pagkain ng hayop, ngunit kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Hindi siya pwedeng sumuko. Kailangan niyang mabuhay para hanapin kung sino ang nagpakulong at pumatay sa tiyahin niya. Bumukas ang pinto ng klinika. Isang lalaking nakasuot ng puting uniforme ng veterinaryo ang lumabas, si Vicente. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang makita ang kalagayan ni Teodora. Agad itong lumuhod sa basang semento upang alalayan siya. "Miss, naririnig mo ba ako? Huwag kang pipikit. Dadalhin kita sa ospital." Pilit na iniwas ni Teodora ang kanyang katawan, ngunit wala siyang lakas. Bago pa man makatayo si Vicente, isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango na amoy peony ang sumapaw sa amoy ng ulan at putik. Isang itim na sasakyan ang huminto. Bumaba ang isang ginang na may suot na mamahaling alahas. Inaalalayan ng isang driver na may hawak na malaking payong. Si Doña Lucila. "Vicente, anong ginagawa mo rito sa labas? Sino ang pulubing iyan?" Kailangan niya ng tulong. Dadalhin ko siya sa ospital." Mabilis na sagot ni Vicente habang pilit na ibinabangon si Teodora. Napansin ni Doña Lucila ang ilang mga kapitbahay na nakadungaw mula sa kabilang kalsada. Biglang nagbago ang timpla ng mukha ng ginang. Mula sa pandidiri, napalitan ito ng isang mapag-arugang ekspresyon. Lumapit siya at hinaplos ang basang buhok ni Teodora. "Diyos ko, kaawa-awang bata. Huwag mo na siyang dalhin sa ospital. Vicente, baka ano pang sakit ang makuha niya roon. Dalhin mo siya sa mansyon. Ako na ang bahala sa kanya. Tayo na ang magpapakain at magbibigay ng trabaho sa kanya. Walang sino man ang dapat magutom sa bayan ng San Quintin." Nakita ni Teodora ang pagkislap ng mga kamera mula sa mga cellphone ng mga usyoserong kapitbahay. Naintindihan niya agad ang nangyayari. Ginamit ng ginang ang kanyang kaawa-awang kalagayan upang magmukhang santo sa paningin ng publiko. Gusto man niyang sumigaw at tanggihan ang tulong. Tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. Kinagabihan, nagising si Teodora sa isang maliit at madilim na kwarto sa likod ng kusina ng mansyon. Ramdam niya ang sakit ng kanyang buong katawan. May nakapatong na lumang damit sa tabi niya at isang pinggan ng malamig na tirang pagkain. Walang nag-asikaso sa kanya, maliban sa pag-iwan ng rasyong iyon. Ito ang totoong mukha ng kabaitan ni Doña Lucila, isang palabas. Ngunit wala siyang pakialam sa malamig na kanin. Agad niyang hinanap ang kanyang lumang bag. Nang makita niya itong nakapatong sa isang silya, mabilis niya itong binuksan. Nandoon pa rin ang garapon ng abo ng kanyang tiya Ising.
Napabuntong hininga siya ng malalim. Inilabas niya ang garapon at kinapa ang pinakailalim ng tela ng bag. Nakuha niya ang isang nakatuping piraso ng papel. Ito ang huling ibinigay ng kanyang tiyahin bago ito binawian ng buhay. Isang kontrata ng utang na hindi pinirmahan ng kanyang tiya, ngunit ginamit para ipakaladkad ito sa kulungan. Inamoy ni Teodora ang papel. Amoy kalawang. Amoy ng tuyong dugo. Sa ibaba ng peking pirma, may isang markang gawa sa pulang wax seal. Isang detalyadong hugis ng bulaklak ng magnolia. Hinaplos ni Teodora ang marka. Ang taong nagmamay-ari ng markang ito ang sumira sa buhay ng pamilya niya. Hindi siya aalis sa San Quintin hanggat hindi niya nakikita kung sino ang demonyong nagtatago sa likod ng bulaklak na ito. Kinabukasan ng umaga, nagsimula ang buhay ni Teodora bilang isang tagalinis sa mansyon ng mga Lucila. Ito ang naging kabayaran sa di umano ay pagligtas sa kanyang buhay. Utang na loob, iyan ang paulit-ulit na ipinapaalala ng mayordoma sa kanya. Nakatungo si Teodora habang nagpupunas ng mamahaling kapehan sa sala. Nakaupo sa paboritong sofa si Doña Lucila, umiinom ng mainit na tsaa habang kausap ang isang opisyal ng munisipyo sa telepono. "Oo, Kapitan, ako na ang bahala sa pondo para sa fiesta. Alam mo namang hindi ko pababayaan ang simbahan natin." Inilapag ni Doña Lucila ang porselanang tasa sa ibabaw ng platito sa paggalaw ng kanyang kamay. Tinamaan ng sikat ng araw ang isang makapal na gintong singsing na suot sa kanyang hinlalaki. Natigil sa pagpupunas si Teodora. Nanlamig ang buo niyang katawan. Tinitigan niya ng maigi ang singsing. Nakaumbok sa ibabaw ng ginto ang isang detalyadong disenyo. Isang hugis ng bulaklak ng magnolia. Ang eksaktong marka na nakatatak sa dugo ang kontrata ng kanyang tiya Ising. Dahan-dahang inangat ni Teodora ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang maamong mukha ni Doña Lucila na kasalukuyang tumatawa habang kausap ang nasa telepono. Ang babaeng nagbihis sa kanya bilang isang kaawa-awang pulubi para magmukhang santo. Ang babaeng umaangkin ng kanyang utang na loob ay ang mismong demonyong pumatay sa kanyang pamilya. Humigpit ang hawak ni Teodora sa basahan. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, isang malamig at matalim na plano ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ngayon, nasa loob na siya ng bahay ng kalaban. At hindi siya aalis hanggat hindi nasusunog ang mansyong ito kasama ang lahat ng kasinungalingan nila. Pilit na isinuot ni Teodora ang isang kupas, ngunit kilalang tatak ng bestida. Amoy aparador pa ito. Halatang matagal nang hindi ginagamit ni Doña Lucila, ngunit sadyang ipinasuot sa kanya para sa kanilang paglabas. Ayon sa mayordoma, kailangan daw niyang magmukhang kaaya-aya dahil isasama siya ng senyora sa palengke. Mainit at maingay ang pamilihan ng San Quintin. Bit-bit ni Teodora ang dalawang malalaking bayong habang nakasunod sa ginang. Bawat madaanan nilang suki ay humihinto upang batiin si Doña Lucila. "Tingnan niyo ang batang ito," malakas na sabi ni Doña Lucila upang marinig ng mga tindera sa paligid. Nakita siya ng anak kong si Vicente na nakabulagta sa kalsada. Naawa ako kaya kinupkup ko na. Bibigyan ko siya ng maayos na buhay kapalit ng kanyang pagsisilbi. Ganyan talaga tayo. Dapat marunong lumingon sa pinanggalingan at tumanaw ng utang na loob. Nag-isang tinig ang mga tao sa pagpupuri sa kabutihan ng ginang. May isang tindera na inilabas ang kanyang cellphone upang kumuha ng litrato. Mabilis na inabot ni Doña Lucila
ang kamay ni Theodora upang ipakita ang kanilang pagiging malapit. Pilit na iniwas ni Theodora ang kanyang mga daliri. Nahihiya siya sa kanyang magaspang at kalyadong mga kamay na dulot ng matinding paghihirap. Lalo na't nakapatong ito sa maputi at makinis na balat ng ginang na pinalamutian ng gintong singsing na hugis magnolia. Ngunit hinigpitan ni Doña Lucila ang kanyang hawak, nakangiti sa kamera habang ibinabaon ang matutulis nitong kuko sa palad ni Theodora. Kinagat na lamang ni Theodora ang kanyang labi at nagbaba ng tingin. Tatandaan niya ang panliliit na ito. Nang matapos ang pamimili, halos maputol ang mga ugat ni Theodora sa bigat ng mga ipinamili. Habang palabas sila ng palengke, isang lalaking nakasuot ng maong na jacket ang lumapit sa kanya at kinuha ang isa sa mga bayong. "Ako na dyan, Miss Theodora. Baka mabali ang mga braso mo." Nakangiting sabi ng lalaki. Siya si Tomas, ang paboritong driver ni Doña Lucila at kilalang siga sa palengke. "Wag na. Kaya ko na ito." Malamig na sagot ni Theodora. "Huwag ka nang mahiya. Nandito lang ako para protektahan ka. Alam kong nahihirapan ka pa sa pag-a-adjust dito." Malambing na patuloy ng lalaki. Nagpasalamat na lamang si Theodora upang hindi na humaba ang usapan. Ngunit nang iabot ni Tomas ang bayong papasok sa compartment ng sasakyan, umangat ang manggas ng jacket nito. Nakita ni Theodora ang isang pamilyar na marka sa pulso ng lalaki. Isang maliit na tattoo ng ahas na nakapulupot sa punyal. Walang nagbago sa ekspresyon ni Theodora, ngunit nanlamig ang kanyang sikmura. Iyon ang eksaktong tattoo ng mga lalaking kinaladkad at bumugbog sa kanyang tiyaising bago ito ikinulong. Ang lalaking nagkukunwaring mabait sa kanya ngayon ay isa sa mga asong ulol ni Doña Lucila. Kinahapunan, sinamantala ni Theodora ang oras na nagpapahinga ang ginang sa itaas. Inutusan siyang linisin ang opisina nito sa ibaba. Maingat niyang pinunasan ang mga estante ng libro. Ngunit ang buong atensyon niya ay nakatuon sa malaking mesa na gawa sa mahogany. Dahan-dahan siyang lumapit. Sinubukan niyang buksan ang mga drawer. Bumukas ang dalawa sa itaas. Naglalaman lamang ng mga ordinaryong resibo at sulat. Ngunit ang pinakaibabang drawer ay nakasara. Sinubukan niya itong hilahin ng mas malakas, ngunit matibay ang kandado. Tumingin siya sa paligid. Nang masigurong walang tao, kinuha niya ang isang manipis na hairpin mula sa kanyang buhok. Ipinasok niya ito sa butas ng kandado. Kinapa niya ang tamang anggulo, gamit ang kasanayang natutunan niya noong kailangan niyang mabuhay sa kalsada. Unti-unti nang bumibigay ang mekanismo ng kandado. Malapit na. Kailangan niyang makita kung anong dokumento ang itinatago ng ginang na may kinalaman sa pondo at mga utang. Ilang sandali pa. Naramdaman niya ang paggalaw ng bakal sa loob. Bumukas ang drawer. Ngunit bago pa man niya mahila ang hawakan, bumukas ang pinto ng opisina. Napatayo ng tuwid si Theodora. Nakatayo sa hamba ng pinto si Tomas. Wala na ang maamong ngiti nito kaninang umaga sa palengke. Tinitigan ng lalaki si Theodora mula ulo hanggang paa, bago nito dahan-dahang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Umalingaw-ngaw ang tunog ng malamig na bakal nang ikutin ni Tomas ang susi. Tuluyang ikinulong silang dalawa sa loob ng madilim na opisina. Nanatiling kalmado ang mukha ni Theodora. Hindi siya umatras at hindi niya inalis ang paningin kay Tomas habang humahakbang ito papalapit sa kanya. Ibinaba niya ang hawak na basahan at pinanatiling nakatago sa likuran ng kamay
na may hawak na hairpin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tomas, tanong ni Teodora. Ang boses niya ay walang bahid ng panginginig. Iyon din sana ang tatanungin ko sa iyo. Teodora, anong hinahanap mo sa drawer ng senyora? Nakangising sagot ng lalaki. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Pilit sinusukat ang takot na wala namang makita. Alam mo bang pwede kitang ipahuli sa pulis ngayon din? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin iyon. Gusto kita. Protektado ka sa akin. Basta maging mabait ka lang. Itinukod ni Tomas ang isang kamay sa mesa. Ikinukulong si Teodora sa pagitan niya at ng kasangkapan. Ramdam ni Teodora ang amoy ng sigarilyo at alak mula sa lalaki. Gusto niyang ibaon ang hairpin sa leeg nito. Ngunit alam niyang masisira ang lahat ng plano niya kapag gumawa siya ng eksena. Nagkunwari siyang naguguluhan. Nililinis ko lang ang mesa. Nakasabit ang basahan. Kaya ko tinangkang buksan. Kung ayaw mong maniwala, tawagin mo ang senyora. Nagkatitigan sila. Maya-maya, umatras si Tomas at tumawa ng mahina. Nililinis. Sige, maniniwala ako sa iyo ngayon. Pero tandaan mo, Teodora, alam ko ang lahat ng nangyayari sa bahay na ito. Mag-ingat ka. Tumalikod ang lalaki at binuksan ang pinto. Bago lumabas, kinindatan pa siya nito nang makasigurong wala na ang lalaki. Napahawak si Teodora sa kanyang dibdib. Mabilis ang kabog ng kanyang puso. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagpipigil ng galit. Ngayon ay sigurado na siya. Si Tomas ang nagsisilbing mga mata ng senyora. Kailangan niyang maging mas maingat. Mabilis niyang isinara ang drawer nang hindi man lang nasisilip ang nilalaman nito at ipinagpatuloy ang paglilinis. Kinabukasan, inutusan si Vicente na dalhin ang sasakyan ng klinika sa garahe ng mansyon. Nagboluntaryo si Teodora na tulungan itong magbaba ng ilang mga gamot. Sa unang pagkakataon, mula nang dalhin siya sa bahay na iyon, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap ng maayos. Kamusta ka na, tanong ni Vicente habang nag-aayos ng mga kahon. Pasensya ka na kung hindi kita masyadong nakakausap. Masyadong naging busy sa klinika at alam kong panay din ang utos ni Mama sa iyo. Ayos lang ako. Tipid na sagot ni Teodora. Biglang may napansin si Vicente. Pinigilan nito ang kamay ni Teodora nang aabutin sana nito ang isang mabigat na kahon. Nakita ng doktor ang isang malalim na gasgas sa braso ng dalaga. Marahil nakuha ng muntik na siyang bumagsak sa palengke kahapon dahil sa bigat ng mga bayong. Teka, may sugat ka. Bakit hindi mo ginamot, tanong ni Vicente na may bakas ng pag-aalala. Kumuha ito ng bote ng alcohol at bulak mula sa isa sa mga supplies. Dahan-dahang idinampi ni Vicente ang bulak sa sugat ni Teodora. Napasinghap ng bahagya ang dalaga sa hapdi. Ngunit mas nakakapanibago ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Tiningnan niya ang mukha ng binata. Seryoso ito. Maingat ang bawat galaw. Wala itong bahid ng panliliit o pagmamataas na palaging ipinapakita ni Doña Lucila. Paano nagkaroon ng ganitong anak ang isang demonyong tulad ng senyora, na isip ni Teodora? Nagkaroon ng maliit na kirot sa kanyang dibdib. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi lahat ng nasa pamilyang ito ay masama. At iyon ang nagpapahirap sa desisyon niya. Ayan, mas okay na iyan. Huwag mong babasain para hindi maimpeksyon. Nakangiting sabi ni Vicente matapos lagyan ng bandage ang sugat. Maraming salamat. Mahinang tugon ni Teodora. Bago pa man makasagot si Vicente, isang malakas na busina ng sasakyan
ang umalingaw-ngaw sa labas ng garahe. Pareho silang napalingon. Isang puting SUV ang pumasok at huminto sa tapat ng pintuan ng mansyon. Bumaba ang isang babaeng nakasuot ng makintab na damit at matataas na takong. Maarte nitong inalis ang kanyang sunglasses. Si Elizalda, ang babaeng ilang buwan na ring usap-usapan sa San Quintin na bigla na lang nawala matapos hiwalayan si Vicente. Ngunit hindi siya nag-iisa. May karga siyang isang sanggol na nakabalot sa mamahaling kumot. Napatayo si Vicente. "Anong ginagawa mo rito?" Elizalda tanong niya. Bakas ang labis na pagkagulat sa kanyang boses. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon at lumabas si Doña Lucila. Malapad ang ngiti nito. Wari ba'y matagal nang inaasahan ang pagdating ng bisita. Sinalubong niya ang babae at agad na kinuha ang sanggol mula sa pagkakakarga nito. Diyos ko! Ang apo ko maluhaluhang bulalas ni Doña Lucila. Humarap siya kay Vicente na nakatayo pa rin sa tabi ni Teodora. "Vicente, anak, tingnan mo ang tagapagmana ng pamilya natin." Halos hindi makapagsalita si Vicente. "Apo mama, hindi ko anak iyan. Matagal na kaming hiwalay ni Elizalda bago pa siya umalis." "Huwag mo namang itanggi ang dugo at laman mo." "Vicente," pilit na umiiyak na sabi ni Elizalda, "alam kong nagalit ka noong umalis ako, pero ginawa ko lang iyon dahil natakot ako. Pero ngayon, kailangan na ng bata ang kanyang ama." Hinawakan ni Doña Lucila ang braso ng kanyang anak. "Tama na ang pagmamatigas, Vicente. Managot ka sa responsibilidad mo. Nasa pamamahay na natin ang bata at bilang isang pamilyang may dangal, tatanggapin natin siya." Habang nagtatalo ang mag-ina, tahimik na nakamasid si Teodora sa isang tabi. Tinitigan niyang mabuti ang sanggol na ngayon ay umiiyak na sa bisig ng senyora. Napansin ni Teodora na kapag idinidilat ng bata ang mga mata nito dahil sa pag-iyak, lumilitaw ang kulay nito. Isang mapusyaw na kayumanggi. Halos kulay hazelnut. Kumunot ang noo ni Teodora. Tiningnan niya si Vicente. Maiitim ang mga mata ng binata. Tiningnan niya si Elizalda. Maiitim din ang mga mata nito. Imposible sa siyensya na magkaroon ng ganoong kulay ng mata ang bata kung sila nga ang tunay na magulang. May malaking kasinungalingang nangyayari. Kinagabihan, habang nag-aayos ng mga basurahan sa labas ng kwarto ni Doña Lucila, nakarinig si Teodora ng mahihinang boses mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. "Tama na ang pag-arte mo. Elizalda," malamig na utos ni Doña Lucila. "Nakapasok na kayo sa bahay ko. Siguruhin mo lang na ume-epekto ang gamot na pampatulog na ibinibigay mo sa bata. Huwag mong hayaang umiyak iyan ng malakas kapag nandyan si Vicente. Baka makahalata siya. Tandaan mo, ang pera mo ay nakasalalay sa batang iyan. Kapag nagkamali ka, wala kang matatanggap ni isang kusing mula sa akin. Gagawin ko ang lahat ng ipapagawa nyo. Senyora, basta tuparin nyo ang usapan natin." Sagot ni Elizalda. Bakas ang kasakiman sa boses. Tumalikod si Teodora at mabilis ngunit tahimik na naglakad palayo. Hawak niya ng mahigpit ang plastik ng basurahan. Naintindihan na niya ang laro. Gagamitin ni Doña Lucila ang pekeng bata para itali si Vicente at kontrolin ang pera ng pamilya na nasa ilalim pa rin ng pangalan ng yumaong asawa ng senyora. Isa na namang inosenteng buhay ang ginagamit ng demonyo para sa sarili nitong kapakanan. Ang presensya ng sanggol at ni Elizalda sa mansyon ay lalong nagpalakas ng pagkadiktador ni Doña Lucila. Si Teodora ang inatasang maging tagapag-alaga ng bata kapag nagpapanggap si Elizalda na naghahanda
para sa kanyang pagbabalik sa lipunan ng San Quintin. Ngunit hindi inaasahan ni Doña Lucila na mas napapadalas din ang pag-uwi ni Vicente. Hindi para sa bata, kundi upang umiwas sa tensyon at lihim na kamustahin si Teodora. Isang hapon, nakita ni Doña Lucila si Vicente na tinutulungan si Teodora sa pagtatanim ng mga rosas sa hardin. Ang mga ngiti ng binata, ang banayad na pag-uusap nila ito ay isang banta. Hindi papayag ang senyora na may makasira sa kanyang perpektong plano, lalo na't isang hamak na pulubi lamang. Kailangan niyang tapusin ang problema bago pa man ito lumaki. Kinabukasan, isang malaking iskandalo ang yumanig sa buong mansyon. Nawawala ang sobreng naglalaman ng 50,000 piso. Galit na sigaw ni Doña Lucila sa gitna ng sala. Ang pondong nalikom para sa pagpapaayos ng bubong ng simbahan. Sino ang nangahas na magnakaw sa loob ng aking pamamahay? Nakatayo ang lahat ng kasambahay. Tahimik si Teodora, ngunit mabilis ang pagtibok ng kanyang puso. Alam niyang may masamang mangyayari. Tomas, utos ng senyora. Halughugin mo ang lahat ng kwarto ng mga trabahador. Walang makakalabas ng bahay na ito hanggat hindi nakikita ang pera ng Diyos. Isang tango lamang ang isinagot ni Tomas at mabilis na nagtungo sa mga silid sa likuran. Ilang minuto lamang ang lumipas. Bumalik ito, hawak ang isang makapal na sobrang puti. Nakita ko ito, senyora, nakatago sa ilalim ng kutsyon ng kama ni Teodora. Bumaling ang lahat ng paningin kay Teodora. Ang mga kasambahay na dating nakikipag-usap sa kanya ay umusog palayo. Tila nandidiri. Hindi ko kinuha yan. Hindi ako nagnanakaw. Kalmadong sagot ni Teodora. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin kay Tomas. Aba, sinasabi mo bang sinungaling si Tomas? O baka naman ako? Ang sinasabihan mong sinungaling, matalim na tanong ni Doña Lucila. Lumapit ito at tinampal ang pisngi ni Teodora. Isang matunog na sampal na nag-iwan ng pulang marka. Kinupkup kita. Pinakain kita nung naghihingalo ka na sa kalsada. Ito ba ang igaganti mo sa akin? Ang nakawin ang pera ng simbahan. Walang hiya. Wala kang utang na loob. Dumagsa ang ilang miyembro ng barangay na sadyang ipinatawag ni Doña Lucila. Narinig ng buong paligid ang mga paratang. Ipakulong na iyan, sigaw ng isang kapitbahay. Hampas lupa na. Magnanakaw pa, dagdag ng isa. Tahimik lamang si Teodora. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Hindi siya iiyak. Hindi siya magmamakaawa. Tiningnan niya ng diretso si Doña Lucila. Ano ang gusto mong mangyari? Senyora, malamig na tanong ni Teodora. Nagulat ang ginang sa kawalan ng takot ng dalaga. Ngunit mabilis itong nakabawi dahil kinupkup kita. At dahil pamilya ng Diyos ang mga Lucila, hindi kita ipapakulong. Pero mula ngayon, lalayas ka sa pamamahay ko. Huwag na huwag ka nang babalik sa San Quintin. At higit sa lahat, huwag mo nang lalapitan ang anak kong si Vicente. Iyon ang magiging kabayaran sa utang na loob mo sa akin. Tuloy-tuloy ang buhos ng malakas na ulan noong hapong iyon. Pinalayas si Teodora na walang dala kundi ang kanyang lumang bag at ang garapon ng abo ng kanyang tiya Ising. Habang naglalakad siya palabas ng gate, napansin niya ang isang pirasong papel na nakadikit sa swelas ng sapatos ni Tomas. Marahil ay natapakan nito noong nagtungo ito sa opisina ng senyora. Nang lumingon si Tomas para ipagmayabang ang kanyang tagumpay, nahulog ang papel sa basang kalsada. Nang makalayo na ang sasakyan ng mga ito, pinulot ni Teodora ang basang papel. Isa itong resibo ng bank transfer.
Mula sa account ng San Quintin Charity Fund patungo sa isang pribadong account na nakapangalan sa Lucila Holdings. Ibinulsa niya ito ng maingat. Samantala, dumating si Vicente sa mansyon mula sa klinika. Nabalitaan niya ang nangyari. Basang-basa siya ng ulan nang pumasok sa sala at harapin ang kanyang ina. Nasaan si Teodora? Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Hindi siya magnanakaw, sigaw ni Vicente. Wala na siya. At mabuti na iyon. Huwag mong ipagpalit ang dangal ng pamilyang ito para sa isang magnanakaw. Galit na sagot ni Doña Lucila. Kinuha ni Vicente ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Teodora. Nakakailang ring pa lang, sinagot na ito. Teodora, nasaan ka? Susunduin kita. Hindi ako naniniwala sa kanila. Nagmamakaawang sabi ni Vicente. Narinig ni Vicente ang malamig na paghinga ni Teodora sa kabilang linya. Wala na ang lambing na narinig niya nung nagtatanim sila ng rosas. Huwag mo na akong hanapin, Vicente. Pamilya mo sila. At naiintindihan kong wala kang magagawa. Matigas na sagot ni Teodora. Huwag mong sabihin yan. Babaguhin ko ang lahat. Sabihin mo lang kung nasaan ka. Ngunit ang huling salita ni Teodora ay bumagsak tulad ng isang matalim na yelo. Hanggat nakatayo ang pamilya mo sa ibabaw ng kasinungalingan, hindi tayo magiging maayos. Hayaan mong ako ang bumasag sa kanila. Magkikita tayong muli. Vicente, kapag ang mansyong iyan ay pagmamay-ari ko na. Umalingaw-ngaw ang tunog ng pagkaputol ng linya, sumasabay sa pag-ungol ng kulog. Napaluhod si Vicente. Basag ang puso. Habang nag-iisang naglalakad si Teodora palayo sa bayan, bit-bit ang huling piraso ng ebidensyang kailangan niya para tapusin ang lahat. Lumipas ang 20 buwan. Sa loob ng panahong iyon, nagbago ang ihip ng hangin sa San Quintin. Ang dating tanyag at iginagalang na pamilya Lucila ay unti-unting nakakaramdam ng matinding krisis sa pananalapi. Ang mga pondo mula sa mga charity ay hinihigpitan na ng obispo at ang ilang mga pamumuhunan ni Doña Lucila ay misteryosong bumagsak. Sa loob ng maluwang na opisina sa mansyon, pabalik-balik sa paglalakad si Doña Lucila. Nakakunot ang kanyang noo. Hawak ang mga dokumentong nagpapakita ng tambak nilang utang na kailangan ng bayaran bukas. Nakaupo sa gilid si Elizalda. Karga-karga ang batang si Carlito na ngayon ay halos 2 taong gulang na. Paano nangyari ito, sigaw ni Doña Lucila sa kanyang abogado? Paanong binili ng isang banyagang kumpanya ang lahat ng mga utang ng Lucila Holdings? Sino ba ang Apex Investment Group na ito? Kumambyo ang abogado at inayos ang salamin. Senyora, iyon po ang problema. Hindi sila banyaga. Ang Apex ay binubuo ng isang kooperatiba ng mga negosyanteng lokal. Ang mga taong na-bankrupt ninyo noong nakaraang mga taon. At ang mas malala, ipinadala nila ang kanilang pinakamataas na kinatawan para personal na maningil ngayon. Ngayon, nanlaki ang mga mata ni Doña Lucila. Wala pa akong hawak na cash. Sabihin mo sa kanila na hihingi ako ng palugit. Ako si Doña Lucila ng San Quintin. Hindi nila ako pwedeng ipitin ng ganito. Bago pa man makasagot ang abogado, bumukas ang pinto ng opisina. Isang matapang na amoy ng kape ang pumasok sa kwarto. Sumasapaw sa amoy ng lumang papel at pabango ng senyora. Wala nang palugit. Doña Lucila, tapos na ang panahon ng mga utang na loob. Natigilan ang lahat. Mula sa pintuan, pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng isang malinis at matalim na itim na pantsuit. Ang buhok nito ay nakapusod ng mahigpit. Nagpapalitaw sa kanyang seryoso
at walang emosyong mukha. Wala na ang kupas na bestida. Wala na ang mga kalyo na pilit tinatago. Nanlaki ang mga mata ni Elizalda. Muntik na niyang mabitawan ang bata. Si Teodora. Hindi makapaniwala si Doña Lucila. Ang pulubing pinakain niya ng tira-tira. Ang magnanakaw na pinalayas niya sa gitna ng ulan. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagpatupad ng batas. Anong ginagawa ng babaeng ito rito? Palabasin niyo siya, sigaw ni Doña Lucila. Sinusubukang bawiin ang kanyang autoridad. Hinarang ng abogado ang kamay ng senyora. Senyora, si Miss Teodora ang kinatawan ng Apex Investment Group. Siya ang may hawak ng lahat ng titulo ng utang ninyo. Tila binuhusan ng malamig na tubig si Doña Lucila. Napabagsak siya sa kanyang upuan. Tinitigan niya si Teodora. Naghahanap ng bakas ng takot o hiya na palagi niyang nakikita noon. Ngunit ang mga mata ni Teodora ay kasing lamig ng yelo. Lumapit si Teodora sa mesa. Hindi siya umupo. Nagpapahiwatig na hindi siya naroon para makipagkaibigan. Ibinaba niya ang isang makapal na folder sa harapan ng ginang. May 20 milyon kayong utang na nag-mature na kahapon. Panimula ni Teodora, bawat salita ay malinaw at walang pag-aalinlangan. Ayon sa kontrata, kung hindi kayo makakabayad sa loob ng 24 na oras, may karapatan ng Apex na kumpiskahin ang mga collateral ninyo, ang inyong mga lupain, ang pabrika, at itinuro ni Teodora ang sahig ng opisina. Ang mansyong ito ay kalokohan, nanginginig na sigaw ni Doña Lucila. Mayroon akong mga assets. Hihingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko sa politika. Kumuha si Teodora ng isang papel mula sa folder. Isa itong kopya ng resibo ng bank transfer. Ang parehong resibo na napulot niya sa ulan 20 buwan na ang nakakaraan. Sinubukan naming suriin ang inyong mga assets, Senyora, at nakita namin ang ilang hindi maipaliwanag na paglipat ng pondo mula sa San Quintin Charity Fund papunta sa inyong personal na account. Alam ba ng obispo na ginagamit ninyo ang pera ng simbahan para ipambayad sa inyong mga personal na luho? Namutla si Doña Lucila. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kapag lumabas ito sa publiko, kalmadong patuloy ni Teodora. Hindi lang kayo mawawalan ng pera. Mawawalan kayo ng dangal. Ang pamilyang Lucila na kinikilalang banal sa San Quintin ay mapapatunayang pamilya ng mga magnanakaw at manloloko. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Umiiyak ang bata sa mga bisig ni Elizalda. Ngunit walang pumapansin dito. Anong gusto mo, mahinang tanong ni Doña Lucila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halong galit at takot. Simple lang, sagot ni Teodora. Pipirmahan ninyo ang isang dokumento na naglilipat ng pamamahala ng inyong pabrika at ng ilang malalaking lupain sa Apex. Bilang kapalit, bibigyan ko kayo ng palugit na 6 na buwan para bayaran ang inyong mga natitirang utang. At hindi ko ipaparating sa obispo ang tungkol sa pondo ng simbahan. Hindi ka makakawala rito. Teodora, tandaan mo kung sino ang kalaban mo. Banta ng ginang. Ngunit makikita na ang kaba sa kanyang mga mata. Hinding-hindi ko nakakalimutan kung sino kayo. Doña Lucila, sagot ni Teodora. Ang mga mata ay nakatitig sa gintong singsing na may hugis magnolia sa daliri ng ginang. Pero tandaan niyo rin, hindi na ako ang babaeng kumakain mula sa mangkok ng aso. Tumalikod si Teodora at naglakad palabas. Naiwan si Doña Lucila na nakatitig sa folder. Nanginginig ang mga kamay.
Alam na unti-unti nang sumasara ang bitag na mismong siya ang gumawa. Hindi makatulog si Doña Lucila. Ang pagbabalik ni Teodora ay isang malaking insulto sa kanyang pagkatao at higit sa lahat, isang direktang banta sa kanyang kapangyarihan. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang putulin ang ulo ng ahas bago pa man ito makatuloy sa pagtuklaw. Kinabukasan, pasikreto niyang ipinatawag si Tomas. Ayusin mo ito. Mading utos ng senyora habang iniaabot ang isang sobreng naglalaman ng pera. Hanapin mo si Teodora. Takutin mo. Saktan mo kung kinakailangan. Siguruhin mo lang na pipirmahan niya ang pagpapawalang bisa ng mga utang ng Lucila Holdings. Pagkatapos ay itapon mo siya kung saan hindi na siya makakabalik pa. Isang pamilyar na ngisi ang sumilay sa labi ni Tomas. Tinanggap nito ang sobre at inilagay sa loob ng kanyang maong na jacket. Masusunod, senyora, matagal ko na ring gustong turuan ng leksyon ang babaeng iyan. Kinagabihan, nakaparada ang sasakyan ni Teodora sa isang madilim na bahagi ng parking lot ng Kapitolyo kung saan siya may huling meeting. Nag-iisa siya. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang kotse, isang malakas na kamay ang biglang humablot sa kanyang balikat at sa pilitan siyang isinandal sa malamig na sasakyan. Mismi bulong ni Tomas. Ang amoy ng sigarilyo nito ay malapit na malapit sa mukha ni Teodora. Hindi sumigaw si Teodora. Hindi siya nagpupumiglas na parang isang mahinang biktima. Tinitigan niya lamang ng walang emosyon ang lalaking nagkulong sa kanya noon sa opisina ng senyora. Bitawan mo ako. Tomas, wala kang mapapala rito. Mahinahong sabi ni Teodora, mayabang ka na ngayon dahil nakasuit ka na tumatawang sagot ng lalaki. Pilit na inilalapit ang muka. Inutusan ako ng senyora na tapusin ang kabaliwan mo. May dala akong papel na kailangan mong pirmahan. Kung ayaw mong masaktan, susunod ka. Sa halip na matakot, isang manipis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Teodora. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa gamit ang kanyang malayang kamay at mabilis na binuksan ang isang file. Itinapat niya ang screen sa mukha ni Tomas. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nandito ngayon? Tomas, tanong niya. Tingnan mo yan. Kumunot ang noo ni Tomas habang binabasa ang nakasulat sa screen. Isa itong scanned copy ng isang police report. Ang nakasulat na pangalan ng inireklamo ay si Rogelio, alias Boy Ahas, isang kilalang trum ng mga sindikato sa probinsya, at ang tunay na ama ni Tomas, ang taong nagreklamo at nagpasa ng peking ebidensya upang ipakulong ito, si Doña Lucila. Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Imposible yan. Ang senyora ang nagbayad ng abogado para ilabas ang tatay ko. Tiningnan siya ni Teodora ng puno ng awa at pagkasuklam. Ginamit ka niya. Tomas, ipinakulong niya ang tatay mo para masigurong susunod ka sa kanya habang buhay bilang pagtanaw ng utang na loob. Pinabugbog niya ang tatay mo sa loob ng kulungan tuwing hindi ka sumusunod sa mga utos niya. Katulad ng ginawa niya sa tiya ising ko. Unti-unting lumuwag ang hawak ni Tomas sa balikat ni Teodora. Nanginig ang kanyang mga kamay. Binabasa niyang muli ang dokumento. Tinitingnan ang pirma ni Doña Lucila sa ibaba ng affidavit. Bakit mo ito ipinapakita sa akin, mahinang tanong ni Tomas. Ang boses nito ay tuluyan ng nawalan ng yabang. Dahil may pagpipilian ka. Sagot ni Teodora habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Pwede mo akong patayin ngayon at maging aso ng pamilya Lucila habang buhay. O pwede kang tumestigo laban sa kanya.
Ibigay mo sa akin ang lahat ng kopya ng transaksyon ng mga iligal na pautang na ipinagawa niya sa inyo. Kapalit nito, ilalabas ko ang tatay mo sa kulungan gamit ang impluensya ng Apex. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ramdam ni Tomas ang bigat ng katotohanan na matagal nang itinatago sa kanya. Ang pamilyang pinagsilbihan niya at pinrotektahan ay siya palang sumira sa sarili niyang kadugo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tomas. Inilabas niya ang sobrang ibinigay ni Doña Lucila at itinapon ito sa basurahan sa tabi. Dalhin mo ako sa opisina mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Sa hindi kalayuan, sa likod ng isang malaking poste, may isang taong tahimik na nakikinig. Si Vicente. Sinundan niya si Teodora mula nang umalis ito sa mansyon kaninang hapon dahil nais niya itong makausap. Ngunit hindi niya inaasahan ang maririnig niya. Napahawak si Vicente sa malamig na semento ng poste. Ramdam niya ang pag-ikot ng kanyang sikmura, ang kanyang ina. Ang babaeng nagturo sa kanya ng kagandahang asal at pananampalataya ay isang halimaw na nagpapakulong ng mga inosenteng tao para lamang mapanatili ang kapangyarihan nito. Nang maglakad palayo si Teodora at Tomas, naiwan si Vicente na nakatayo sa dilim. Basag ang kanyang mundo. Ang imahe ng kanyang perpektong pamilya ay tuluyan ng gumuho. Pinalitan ng isang nakasusuklam na katotohanan na hindi na niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, maagang dumating si Teodora sa opisina ng Apex na pansamantalang nakabase sa isang gusali malapit sa munisipyo ng San Quintin. Hawak na niya ang flash drive mula kay Tomas. Naglalaman ng mga scanned ledger ng mga patagong pautang at listahan ng mga ari-ariang sapilitang kinuha ni Doña Lucila sa mga mahihirap. Habang tinitingnan niya ang mga files, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Vicente. Wala sa kanya ang karaniwang malinis na anyo ng isang doktor. Gusot ang kanyang polo at may maiitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tanda ng isang gabi na walang tulog. Nagkatinginan sila. Ibinaba ni Teodora ang takip ng kanyang laptop. Wala siyang ipinakitang gulat. Naghihintay lamang sa sasabihin ng binata. Totoo ba basag ang boses na tanong ni Vicente? Totoo ba ang narinig ko kagabi? Na ipinakulong ni Mama ang tatay ni Tomas at iyon din ang ginawa niya sa tiyahin mo. Hindi sumagot si Teodora ng salita. Kinuha niya ang isang manipis na folder mula sa drawer at inilapag ito sa mesa. Bahagya niyang itinulak ito patungo kay Vicente. Binuksan ito ni Vicente gamit ang nanginginig na mga kamay. Nakita niya ang kopya ng dugo ang kontrata, ang peking pirma, at higit sa lahat, ang pulang wax seal na hugis magnolia. Ang parehong marka na nakaukit sa paboritong singsing ng kanyang ina na ipinagawa pa noon sa Europa. Binasa ni Vicente ang police report at ang sworn statement na ginawa ni Tomas kagabi. Bawat salita ay parang kutsilyong ibinabaon sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinahanapan ng palusot ang kanyang ina. Ngunit napakalinaw ng mga ebidensya. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, tanong ni Vicente. Halos pabulong na lamang. Habang unti-unting pumapatak ang kanyang luha sa mga pahina ng dokumento. Noong pinalayas kanya, bakit hindi mo sinabi na ganito kalala ang ginagawa niya? Paano ko sasabihin sa iyo? Vicente, kalmadong sagot ni Teodora, ngunit may bakas ng pait sa kanyang boses. Kapag sinabi ko ba noon sa iyo, paniniwalaan mo ba ang isang pulubing nakatira sa likod ng inyong kusina?
o ang inang kumupkop at nagbigay ng lahat sa iyo? Kailangan kong umalis para maghanap ng boses na pakikinggan ng mundo. Hindi makasagot si Vicente. Alam niyang tama si Teodora. Noong panahong iyon, bulag siya sa kapangyarihan ng utang na loob at bulag siya sa ilusyon ng kanilang perpektong pamilya. At hindi lang iyan ang kailangan mong malaman. Patuloy ni Teodora. Tumayo siya at may kinuha mula sa kanyang bag. Isang litrato ni Carlito, ang anak ni Elizalda. Tiningnan mo na bang maigi ang mga mata ng batang iyan? Vicente, ikaw ay isang doktor. Kahit sa hayop pa man, alam mo ang tinatawag na genetics. Kayumanggi ang mga mata ni Carlito. Itim ang sayo, itim ang kay Elizalda. Hindi mo anak ang batang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Vicente. Ano imposible? Ang DNA test na ipinakita ni Mama. Peke, mabilis na putol ni Teodora. Binayaran ng ina mo ang klinika para palsipikahin ang resulta. Ginamit niya si Elizalda at ang batang iyan para panatilihin kang nakatali sa pamilya at para kontrolin ang pera mo. Napahawak si Vicente sa kanyang ulo, parang gumuho ang buong mundo niya. Ang kanyang ina. Ang taong dapat nagtuturo sa kanya ng katotohanan ay ang mismong naghabi ng pinakamalaking kasinungalingan sa buhay niya. Tiningnan ni Teodora ang binata ng may halong awa, ngunit pinanatili niya ang kanyang distansya. Ang laban na ito ay sa pagitan ko at ng ina mo. Vicente, hindi kita pipiliting pumanig sa akin, pero sana piliin mo ang katotohanan. Umalis si Vicente sa opisina nang walang imik. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho nang mabilis pabalik sa mansyon. Diretso siyang pumasok sa kwarto ni Elizalda na abala sa pag-aayos ng kanyang mga pampaganda. Natutulog ang bata sa kuna. Walang salitang binigkas si Vicente. Lumapit siya sa kuna at dahan-dahang gumamit ng maliit na gunting upang gupitin ang ilang hibla ng buhok ni Carlito. Maingat niya itong inilagay sa isang malinis na plastic ziplock. Anong ginagawa mo? Vicente gulat na tanong ni Elizalda nang makita ang ginawa niya. Sapat na ang panloloko ninyo. Malamig na sagot ni Vicente. Ipapasuri ko ito sa isang laboratorio sa Maynila na hindi sakop ng impluensya ni Mama. At kapag napatunayan kong nagsisinungaling kayo, asahan mong makukulong kayong dalawa. Bago pa man makapagsalita si Elizalda, lumabas na si Vicente ng kwarto. Naiwan si Elizalda na nanginginig. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng lalaking nagbabayad sa kanya maliban kay Doña Lucila. Kailangan na nating umalis dito, pabulong. At natataranta niyang, sabi sa kausap. Kumuha siya ng buhok ni Carlito. Kapag nalaman niyang sa iyo ang bata, pare-pareho tayong mamamatay. Hindi mapakali si Elizalda. Bawat tunog ng pinto at yabag sa pasilyo ng mansyon ay nagpapakaba sa kanya. Hawak niya ang kanyang cellphone na kasalukuyang tumatawag sa numerong hindi sinasagot. Alam niyang kapag lumabas ang resulta ng totoong DNA test mula sa Maynila, hindi lamang siya itatapon ni Doña Lucila palabas ng San Quintin, kundi baka ipapatay pa siya para maprotektahan ang pangalan nito. Kailangan niyang makatakas. Binuksan niya ang kanyang maleta at nagsimulang magsalansan ng mga mamahaling damit at alahas na nakuha niya mula sa senyora. Habang abala siya sa pag-iimpake, bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napasinghap siya. Inaasahang makikita si Doña Lucila o si Vicente. Ngunit laking gulat niya nang pumasok si Teodora. Walang pasabing isinara ni Teodora ang pinto at inikot ang susi sa kandado. Saan ka pupunta?
Elizalda, malamig na tanong ni Teodora. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Nanginginig na tanong ni Elizalda habang pilit na itinatago ang kanyang maleta. Pumasok ako mula sa likod, kung saan walang bantay. Pareho tayong alam na madali lang gawin iyon. Lalo na kung ang mga bantay ay mas takot sa Apex kaysa sa senyora. Sagot ni Teodora habang dahan-dahang naglalakad palapit. Tiningnan niya ang natutulog na bata sa kuna. Ang tanong, saan mo dadalhin? Si Carlito, o mas tamang sabihin, kanino mo siya ibabalik? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umalis ka na bago ko tawagin ang mga guards, sigaw ni Elizalda. Ngunit ang boses niya ay nanginginig sa takot. Tumigil si Teodora at humarap kay Elizalda. Kinuha niya ang isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang blazer at inihagis ito sa kama. Isa itong statement mula sa bangko. Nagpapakita ng regular na paglipat ng pera mula sa account ni Elizalda papunta sa pangalan ng isang kilalang sugarol sa kabilang bayan, ang tunay na ama ng bata. Nakausap na ng mga tauhan ko ang lalaking iyan. Kalmadong sabi ni Teodora, ipinagbili ka niya kapalit ng pambayad sa mga utang niya sa sugal. Sinabi niya sa amin kung paano kayo kinausap ni Doña Lucila para lokohin si Vicente. Napaluhod si Elizalda. Tuluyan na siyang umiyak. Wala siyang maitatago pa. Pakiusap, Teodora. Tulungan mo ako. Pagmamakaawa niya. Hinahawakan ang laylayan ng blazer ni Teodora. Pinilit lang ako ng senyora. Binantaan niya ako na ipapakulong niya ang tatay ni Carlito kapag hindi ako pumayag. Pakiusap. Hayaan mo na kaming umalis. Wala akong kinalaman sa mga kasalanan niya sa pamilya mo. Tinitigan ni Teodora ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Nakita niya ang sarili niya rito noong mga panahong nagmamakaawa rin siya para sa buhay ng kanyang tiyahin. Ngunit hindi siya magiging malambot. Kung papayagan niyang makatakas si Elizalda ngayon, mawawalan ng lakas ang ebidensya laban kay Doña Lucila. Makinig kang mabuti. Elizalda, matigas na sabi ni Teodora. Iniaalis ang kamay ng babae mula sa kanyang damit. Hindi ka aalis. Mananatili ka rito at dadalo ka sa fiesta bukas ng gabi. Nabigla si Elizalda. Ano? Pero ipapakilala na ako ng senyora bilang opisyal na bahagi ng pamilya bukas kapag nalaman niya ang totoo. Hindi niya malalaman hanggat hindi pa nangyayari ang plano ko. Putol ni Teodora. Kung susubukan mong tumakas ngayon, ibibigay ko mismo kay Doña Lucila ang impormasyong ito at sigurado akong hindi maganda ang gagawin niya sa inyo ng bata. Ngunit kung susundin mo ang sasabihin ko, sisiguraduhin kong hindi kayo magagalaw at makakalaya kayo nang may dalang sapat na pera para magsimula ulit. Walang ibang magawa si Elizalda kundi tumango. Basag ang mukha sa kakaiyak. Tinatanggap ang tanging alok na magliligtas sa kanyang buhay. Samantala, sa opisina ni Doña Lucila, abala ang ginang sa pagpirma ng mga dokumento. Nasa harap niya ang kanyang abogado. Pinagpapawisan sa kabila ng lamig ng aircon. Senyora, sigurado po ba kayo rito? Nag-aalangang tanong ng abogado. Ipinapangalan ninyo bilang collateral ang natitirang ari-arian ng pamilya, kabilang ang mansyong ito, para lamang makakuha ng cash advance na gagamitin para sa fiesta. Huwag mo akong kwestiyunin, bulyaw ni Doña Lucila. Kailangan nating ipakita sa buong San Quintin, lalo na sa mga politiko at investors, na matatag pa rin ang Lucila Holdings. Ang fiesta na ito ang huling baraha ko para makakuha ng mga bagong mamumuhunan.
Kapag nakita nilang ipinapakilala ko na ang apo ko bilang tagapagmana, magbubuhos sila ng pera. At mababayaran natin ang hinayupak na Apex na yan. Pinirmahan ng mariin ni Doña Lucila ang huling pahina ng kontrata. Ang hindi niya alam, ang kumpanyang pinag-uutangan niya ngayon ng bagong cash advance ay isa pang dummy corporation na pagmamay-ari ng Apex Investment Group. Ngumiti ang ginang. Pakiramdam niya ay siya pa rin ang may hawak ng mundo. Tiningnan niya ang kanyang paboritong gintong singsing na may hugis magnolia. Handa na siya para sa pinakamalaking pagdiriwang ng San Quintin bukas. Kinaumagahan ng fiesta. Ang buong San Quintin ay nagising sa isang makulay at maingay na pagdiriwang. Nakasabit ang mga banderitas na may kulay ginto at asul sa bawat kanto. At ang plaza ay napuno ng mga tao, banda at mga nagtitinda. Ngunit ang sentro ng lahat ng atensyon ay ang malaking entablado sa harap ng mansyon ng mga Lucila, kung saan gaganapin ang taunang pagpapahayag ng pondo at pagpapakilala sa mga bayani ng bayan. Sa loob ng mansyon, abala ang mga tagapagsilbi. Si Doña Lucila ay nakaupo sa harap ng isang malaking salamin habang inaayos ng dalawang katulong ang kanyang mamahaling gown. Kumikinang ang mga diamante sa kanyang leeg. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang gintong singsing na may hugis magnolia sa kanyang daliri. Pakiramdam niya ay isa siyang reyna na hindi kailanman matitibag. Nasaan si Vicente na iinip na tanong ni Doña Lucila? At si Elizalda, siguruhin mong maayos ang damit ng bata. Baka mapahiya tayo sa mga bisita. Nasa labas na po si Sir Vicente. Senyora, sagot ng mayordoma. Nakayuko at hindi makatingin ng diretso. At si Ma'am Elizalda po ay nasa kwarto pa niya. Inaasikaso ang bata. Mainam. Kailangan nating ipakita sa lahat na perpekto ang pamilyang ito. Walang makakasira sa araw na ito. Tumayo ang ginang. Tinitingnan ang kanyang sarili nang may lubos na paghanga at naglakad palabas. Sa labas, nakatayo si Vicente malapit sa entablado. Suot niya ang isang pormal na barong. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at malayo ang tingin. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang maliit na puting sobre na naglalaman ng resulta ng DNA test na kadarating lamang kaninang umaga mula sa Maynila. Hindi na siya nagulat sa nabasa niya. Ngunit ang sakit ng katotohanan ay tila isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Hinihintay na lamang niya ang tamang oras. Sa kabilang banda, malayo sa ingay ng mansyon, nakaparada ang isang itim na SUV sa isang tahimik na kalye. Sa loob, nakaupo si Teodora. Suot niya ang isang eleganteng pulang damit na bumabagay sa kanyang matapang na tindig. Hawak niya ang isang tasa ng kapeng barako. Tinitingnan ang kanyang laptop screen na konektado sa mga system ng event sa plaza. Lahat ba ay nakahanda na tanong ni Teodora sa isang lalaking nakaupo sa driver's seat. Ito ay isa sa mga trusted tech personnel ng Apex. Yes, Miss Teodora. Ang mga files na ibinigay ni Tomas at ang mga bank records ay naka-queue na sa system ng projector nila. Isang signal nyo lang. Papalitan natin ang ipapakita sa malaking screen. Sagot ng lalaki. Good. Hayaan muna nating umakyat siya sa tuktok. Mas masakit bumagsak kapag galing ka sa mataas na lugar. Malamig na, sabi ni Teodora. Humihigop ng kape. Dumating ang gabi at ang plaza ay umapaw sa mga bisita. Kabilang ang obispo, ang kapitan ng barangay, at mga maimpluwensyang negosyante. Nag-umpisa ang programa sa mga kantahan at sayawan.
hanggang sa tinawag na ng host ang pangalan na hinihintay ng lahat. At ngayon, upang magbigay ng kanyang mensahe at i-anunsyo ang susunod na hakbang ng San Quintin Charity Fund, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang ilaw ng pamilya Lucila. Doña Lucila. Umakyat si Doña Lucila sa entablado ng may malapad na ngiti. Kumakaway sa mga tao. Nagpalakpakan ang lahat, lalo na ang mga taong may inaasahang biyaya mula sa kanya. Huminto siya sa harap ng mikropono. Tinitingnan ang mga tao ng may pagmamataas. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malambot at puno ng peking kabaitan. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Lucila ay palaging nandyan upang tumulong sa ating bayan. At ngayong gabi, hindi lang tulong ang ibabahagi ko, kundi pati na rin ang magandang balita tungkol sa pagpapatuloy ng ating lahi. Sa loob ng itim na SUV, ibinaba ni Teodora ang kanyang kape. Tumingin siya sa kanyang tech personnel at tumango. Now, sa entablado. Patuloy sa pagsasalita si Doña Lucila nang biglang mamatay ang mga ilaw. Isang malakas at nakakabinging ingay ng static ang umalingawngaw sa mga speaker na nagpatigil sa lahat ng ingay sa plaza. Ano ito? Ayusin niyo iyan. Inis na utos ni Doña Lucila sa mga technician. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga ito. Bumukas muli ang projector screen sa likuran ng entablado. Ngunit hindi na ito nagpapakita ng logo ng Lucila Holdings. Sa halip, lumabas ang isang malinaw at malaking imahe ng isang bank statement. Makikita ng buong-buo ang pangalan ng account, San Quintin Charity Fund, at ang paglipat ng milyon-milyong piso papunta sa personal na account ni Doña Lucila. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita at ang obispo ay tumayo. Nanlalaki ang mga mata. Anong kalokohan ito? Patayin niyo iyan, sigaw ni Doña Lucila, panicking habang sinusubukang takpan ang screen. Patayin niyo ang projector. Ngunit ang screen ay nag-iba na naman ng imahe. Ngayon, ipinapakita nito ang mga dokumento ng mga iligal na pautang, mga ari-arian na pilit kinuha mula sa mga mahihirap, at ang mga pangalan ng mga taong ipinakulong ni Doña Lucila upang protektahan ang kanyang negosyo. Kabilang doon ang pangalan ng ama ni Tomas at ng tiyaising ni Teodora. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong plaza. Ang dating paghanga at respeto sa mga mata ng mga tao ay unti-unting napalitan ng pandidiri at galit. Ang mga taong dating pumupuri sa kanya ay ngayon unti-unting lumalayo, nakatingin sa kanya bilang isang kriminal. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang naglakad paakyat ng entablado, nakasuot ng pulang damit. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanan at hustisya. Hindi kalokohan iyan. Doña Lucila, malakas at malamig na sabi ni Teodora, na nagpatigil sa lahat. Iyan ang totoo. Iyan ang tinatago mo sa likod ng iyong mga peking ngiti at peking kabaitan. Tinitigan ni Doña Lucila si Teodora. Ang kanyang mukha ay namumutla at nanginginig sa galit. Ikaw, paano mo nagawa ito? Simpleng sagot. Teodora smiled. A cold, calculated smile. Hindi na ako ang pulubing kaya mong tapakan. Nabalot ng tensyon ang buong plaza. Ang dating maingay at masayang fiesta ay naging isang malamig na bulwagan ng paglilitis. Nakatayo si Teodora sa gitna ng entablado. Hawak ang mikropono na inagaw niya mula sa nanginginig na kamay ni Doña Lucila. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sinungaling ang babaeng ito, sigaw ni Doña Lucila.
Pilit na ginagamit ang kanyang nakasanayang boses ng autoridad upang kontrolin ang sitwasyon. Isa siyang magnanakaw. Pinatay ng kumpanya niya ang mga negosyo dito sa San Quintin. Binalewala ni Teodora ang mga sigaw ng ginang. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang tingin sa obispo at sa mga opisyalis ng bayan na nakaupo sa unahan. Ang mga dokumentong nakikita ninyo sa screen ay nanggaling mismo sa mga ledger at vault ng Lucila Holdings. Malinaw at kalmadong paliwanag ni Teodora na umaabot hanggang sa pinakadulo ng plaza. Hindi ang apex ang pumatay sa mga negosyo. Ito ay ang babaeng nasa harapan ninyo. Ginamit niya ang pondo ng simbahan, ang pera na para sana sa mga mahihirap, para punduhan ang kanyang ilegal na pautang na may mataas na interes. Kapag hindi makabayad, kinukuha niya ang mga lupa, ang mga bahay, at ang mga negosyo. Bumaling si Teodora sa mga tao. Kayo ang nagbayad para sa paboritong gintong singsing na suot niya ngayon. Kayo ang nagbayad para sa mansyong ipinagmamalaki niya. Isa-isang tumayo ang mga biktima ni Doña Lucila mula sa karamihan. Mga pamilyang nawalan ng sakahan. Mga tinderang nawalan ng pwesto sa palengke. Ibalik mo ang lupa namin, sigaw ng isang matandang lalaki. Manloloko dagdag ng isang ginang. Unti-unting umatras si Doña Lucila. Takot na takot sa pagbabago ng reaksyon ng mga tao. Pilit niyang hinahanap si Vicente sa paligid upang ipagtanggol siya. Vicente, nasaan ka? Ipagtanggol mo ang ina mo, sigaw niya. Umakyat si Vicente sa entablado. Ngunit hindi siya lumapit sa kanyang ina. Tumayo siya sa tabi ni Teodora. Vicente, anong ginagawa mo? Nanginginig na tanong ng ginang. Ilinabas ni Vicente ang puting sobre mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kay Teodora. Hindi na ito tungkol sa akin, Mama, o sa pamilyang ito. Ito ay tungkol sa katotohanan. Binuksan ni Teodora ang sobre. Ito ang huling piraso ng ebidensya. Iniayos niya ang dokumento sa ibabaw ng projector glass. Ipinagmamalaki mo kanina ang apo mo, Doña Lucila, ang tagapagmana ng inyong banal na pamilya. Sabi ni Teodora habang nakatingin ng matalim sa ginang. Ipinapakita ng dokumentong ito na 0% ang posibilidad na si Vicente ang ama ng batang iyon. Isang peking DNA test ang binayaran mo para itali ang anak mo at lokohin ang mga investors para mabayaran ang utang mo sa amin. Nakita ng lahat ang pangalan ng totoong ama ng bata sa screen. Nagulantang ang mga mamumuhunan na naroroon. Nagsimula silang magbulungan at umiling sa pagkadismaya. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin ninyo siya. Dagdag ni Teodora. Itinuturo ang gilid ng entablado. Lumabas si Elizalda mula sa likod ng kurtina. Karga ang bata. Nakayuko ito at humahagulgol. Pinilit niya ako. Pinilit niya akong gawin ito kung hindi ipapakulong niya ang totoong tatay ng anak ko pag-amin nito sa harap ng lahat. Gumuho ang mundo ni Doña Lucila. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang dangal, lahat ay nadurog sa harap ng buong San Quintin. Ang hiya na kinatatakutan niya ng labis ay tuluyang lumamon sa kanya. Hindi ito totoo. Niloloko nila kayo, sigaw niya. Pilit na inabot si Teodora, ngunit napatid siya sa sarili niyang mahabang gown. Bumagsak siya nang nakadapa sa sahig ng entablado. Kasabay ng pagbagsak ng ginang, tumunog ang wangwang ng dalawang sasakyan ng pulis na pumarada sa harap ng plaza. Pumasok ang mga pulis, kasama ang hepe ng munisipyo. Doña Lucila, inaresto namin kayo
dahil sa patong-patong na kaso ng estafa, falsification of public documents, at illegal lending. Formal na pahayag ng hepe, hindi niyo ako pwedeng hulihin. Ako si Doña Lucila. Ako ang nagbibigay ng pera sa munisipyo niyo. Sigaw ng ginang habang pilit na inaalis ang mga posas na inilalagay sa kanyang mga kamay. Wala nang makikinig sa inyo. Senyora, kalmadong sabi ni Teodora. Nakatingin pababa sa babaeng minsan ay umalipusta sa kanya. Wala na kayong pera. Ang mga papeles na pinirmahan ninyo para sa cash advance kahapon ay nagpapawalang bisa sa huling natitirang ari-arian ninyo, kabilang ang mansyong iyan. Dahil sa paglabag ninyo sa kasunduan natin, nanlaki ang mga mata ni Doña Lucila. Ikaw, oo, ako. Isinakay si Doña Lucila sa sasakyan ng pulis habang pinapanood ng mga tao. Walang ni isang nagtanggol sa kanya. Walang nakaramdam ng utang na loob. Humarap si Teodora sa mga tao. Kinuha niyang muli ang mikropono. Tapos na ang paghahari ng kasinungalingan sa San Quintin. Mula bukas, ang Apex ay makikipagtulungan sa mga lehitimong ahensya upang maibalik ang mga lupa at negosyong kinuha sa inyo. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang umalingaw-ngaw sa plaza. Tumingin si Teodora kay Vicente. Nakangiti ang binata, ngunit may halong lungkot at pait sa kanyang mga mata. Lumapit si Teodora at hinawakan ang balikat nito. Tapos na. Vicente. Tumango ang binata. Pilit na pinipigilan ang luha. Alam ko. At salamat. Salamat sa pagpapalaya sa amin. Isang linggo, pagkatapos ng fiesta, naging tahimik muli ang San Quintin. Ngunit sa pagkakataong ito, isa itong payapang katahimikan. Ang pangalan ng pamilya Lucila ay nanatiling usap-usapan. Hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa dami ng mga kasong isinampa laban kay Doña Lucila. Nakakulong siya sa provincial jail. Walang suot na mamahaling alahas. At walang ni isang nagtangkang magpiyansa sa kanya. Si Tomas ay naging state witness at binigyan ng proteksyon. Katulad ng pangako ni Teodora. Ginamit ng Apex ang legal na proseso para palayain ang ama ni Tomas. Si Elizalda naman ay pinaalis ng San Quintin kasama ang kanyang anak at binigyan ng sapat na puhunan ng Apex upang magsimula ng bagong buhay sa malayong probinsya, malayo sa anino ng kasinungalingan. Sa labas ng munisipyo, tahimik na naglalakad si Teodora. Hapon na at papalubog na ang araw. Kumpleto na ang trabaho niya. Nabawi na niya ang katarungan para sa kanyang tiya Ising at sa lahat ng biktima ng kasakiman ni Doña Lucila. Teodora, napahinto siya nang marinig ang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Vicente na naglalakad palapit. Wala na itong suot na pormal na damit tulad noong gabi ng fiesta. Suot nito ang isang simpleng t-shirt at maong. Ngunit ang mga mata nito ay mas payapa, malayo sa bigat ng nakaraan. Kamusta ka na, tanong ni Teodora. Binibigyan ng tipid ngunit tapat ng ngiti ang binata, mas mabuti. Sagot ni Vicente, umiikot ako ngayon sa mga karatigbayan para magbigay ng libreng serbisyo sa mga hayop. Nagsisimula na ulit. At inilipat ko na rin ang titulo ng klinika sa pangalan ko, malayo sa Lucila Holdings. Mabuti iyan. Deserve mo ang sarili mong buhay. Vicente, hindi katulad niya. Seryosong sabi ni Teodora. Tumingin si Vicente sa lupa. Bago muling tumingin ng diretso sa mga mata ni Teodora. Pupunta ka na ba pabalik ng Maynila? Tumango si Teodora. Tapos na ang obligasyon ko sa Apex dito sa San Quintin. Ibibigay na nila sa isang local na manager
ang pagpapatakbo ng mga ibinalik na ari-arian. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Ramdam ni Vicente ang bigat ng pag-alis ni Teodora. Marami siyang gustong sabihin. Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng sakit na naranasan nito sa kamay ng kanyang ina. Gusto niyang sabihin na marahil pwede silang magsimula ulit sa pagkakataong ito. Walang mga kasinungalingan. Teodora, pwedeng bumisita minsan. O baka kapag nakaipon na ako, pwede kitang dalawin sa Maynila, nag-aalangang tanong ni Vicente. Tinitigan ni Teodora si Vicente. Nakita niya ang katapatan at pag-asa sa mga mata nito. Ngunit alam niyang ang sugat ng nakaraan, kahit maghilom, ay mag-iiwan ng peklat. Hindi siya pwedeng bumalik sa lalaking bahagi ng mundong sumira sa kanya, kahit pagaano ito kabait. Binuksan ni Teodora ang kanyang bag. Inilabas niya ang isang nakatuping papel at iniabot kay Vicente. Kinuha ito ni Vicente at binasa. Isa itong Notice of Admission mula sa College of Law sa isang universidad sa Maynila. Mag-aaral ka ng abogasya? Manghang tanong ni Vicente. Oo, sagot ni Teodora. Ang kanyang boses ay puno ng determination. Na-realize ko na hindi sapat na may pera o may connection ka para lumaban. Kailangan mong alamin ang batas. Kailangan mong maging batas. Iyon ang gagamitin ko para walang ibang taong matulad kay Tia Ising. Ibinalik ni Vicente ang papel kay Teodora. May halong lungkot at pagmamalaki sa kanyang mukha. Naiintindihan ko. Nakita ko ang tapang mo, Teodora. At alam kong magiging magaling kang abogado. Salamat, Vicente. Wala nang ibang sinabi si Vicente. Naintindihan na niya ang mensahe. Hindi siya itinutaboy ni Teodora. Ngunit hindi rin siya iniimbitahan na maging bahagi ng bagong yugto ng buhay nito. Kailangan nilang parehong maglakad sa kani-kanilang sariling mga daan. Malayo sa anino ng pamilya Lucila, lumapit ang isang pampasaherong jeepney. Huminto ito sa harap nila. Paalam, Vicente. Mahinang sabi ni Teodora, umaakyat sa jeepney. Paalam, Teodora. At salamat, sagot ni Vicente habang pinapanood ang jeepney na umandar palayo. Naupo si Teodora malapit sa bintana ng jeepney. Hinayaan niyang liparin ng mainit na hangin ang kanyang buhok. Wala na siyang bitbit na galit. Wala na siyang utang na loob na kailangang bayaran. Hawak niya ang papel ng kanyang admission sa universidad. Ang papel na magbubukas sa kanya sa isang buhay na siya mismo ang naghubog, hindi ang mga mapang-abusong tao. Napatingin siya sa kalangitan, malinis at asul. Sa unang pagkakataon, matapos ang 20 buwan, nakaramdam si Teodora ng totoong kapayapaan at kalayaan. Humarap siya sa kalsada, at isang matamis at purong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang ang jeepney ay patuloy na bumabiyahe papalayo sa San Quintin.